Na si Immigration Commissioner Joel Biado, ha? Ayan, yung isang opisyal dyan sa immigration, si Deputy Commissioner Repiso. Aba, inalisan ng kapangyarihan, ng powers, ha? Doon ka kay sa DOJ. Ayan, magtimpla ka ng kape kay Secretary Boying Remulla. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:13. Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Naku, dapat ito ang banner headlines natin ha? Abay, sabi ni Senator Panfilo Ping Lacson, wow, bilyones ang pork barrel ng mga senador at congressmen. Ay, wow. Abay, mas malaki ang pork barrel ng mga kongresista ngayon, ha? Umaabot ng 15 bilyon. Samantalang ang isang senador, yung pinakamalaki ay 12 billion ba o 10 billion na Senator Ping. Ayan, ito po ay iimbestigahan ng nagbabalik na Senator Ping Lacson. Ayan, sana nga Mr. President, ha? Abay, abay baka pwedeng alisin na ang pork barrel. Abay siguro pag inalis ang pork barrel, wala nang tatakbong senador o kaya congressman, ano, ha? Ayan, pero sa totoo lamang po, mahabigan, ang laking matitipid ng gobyerno kapag inalis po ang pork barrel ng mga mambabatas natin. Abay, kung ilang bilyones yan, Senator Ping, ang matitipid dyan. Abay, ilang classrooms ang maipapatoy natin Secretary Berry Sani Angara, ha? Ilang tulay, ilang kalsada ang magagawa natin, Secretary Manny Bonoan, at ilang ospital. Ayan, siguro kakayanin kaya ng ating administrasyon yan. Abay, siguro sa tulong ni Senator Ping Lacson, abay, kakayanin yan kung may political will, Mr. President. When marimba rhythms start to play, yan ang Ping Lacson. Balls. Kasi ayaw sa pork yan. Ayan. Anyway, magandang umaga Pilipinas. Abay, thank God it's Friday. Biyernes ngayon mga kuya, mga ating, kaya chill-chill lamang po tayo. Ano, ha? Chill lang. Ayan, gimmick mamaya. Pwede dahil wala yatang ulan sa Metro Manila ngayon. Medyo maganda-ganda ang weather. Pero
eto malupit po mahabigan, ha? Abay, ilang sako ng buto yung natagpuan sa Taal Lake, ha? Abay, mabubuo kaya ito at makikilala pa kaya ang mga ito kung sino itong yung buto-buto na yan na sinunog, ha? Mukhang sinunog po yata mga kuya, mga ating ha? Pagkatapos inilagay sa sako, pagkatapos itinapon dyan sa may Taal Lake, ha? Abay, gaano pa karami ang kalansay o buto-buto ang makukuha dyan. Kaya ng mga forensic experts natin yan na Dr. Fortune. Marami tayong isyo ngayong araw ng Biyernes. Abay, congratulations Dave Gomez, ang bagong press secretary kapalit ni Jay Ruiz, na inilipat naman bilang director sa Manila Economic Cultural Office, MECO. Yan yung parang embassy natin sa Taiwan, ayan. Kaya lang hindi embassy ang tawag doon kasi one China policy po tayong mga kuya, ha? Mga ating yung mga mahilig sa mga racing dyan, ayan. Abay, 6 na drivers po ng mga sports cars na nagkakarera sa may bandang Tagaytay. Abay, hinuli ng mga taga-LTO, ayan. Kanselado ang kanilang mga driver's license. Yung mga big boys dyan sa BGC, kaya nila yung mga ang sasakyan ni Bugatti, ayan, Ferrari, Lamborghini, Mustang. Good morning Kong Albi Benitez, ha? Ayan. Abay, congrats. Ayan, abay, yung pong kasong isinampan ng kanyang misis sa Makati Prosecutor's Office, yung violation of BAUSI kung tawagin, ha? Violation against women and children. Ayan. Kasi di ba nagkaroon sila ng LQ ng kanyang misis. Ayan. Kaya humandong po sa ganyan mga kuya, mga ating mga love life nga naman, ano, ha? Alam niyo naman tong si Kong Albi Benitez, ha? Ayan. Lapitin kasi ito ng mga chiching. Ayan. Gandang lalaki, ayan. Ang Congressman Albi Benitez, ha? Brandon, ayan, ating Tet de Hoya, ha? Minsan marupok din, ayan. Hindi na minsan, madalas daw. Ba kayo? Ano ba naman yan? Siyempre, chill-chill lamang po. Alamin nga natin ang latest sa Malacanang. Ayan, kumusta ang mga saints in Malacanang? Good morning, Apo Lucas Bersamin. Ayan. Abay, maganda umaga po. Ayan. At siyempre, ang ating Pangulong Marcos, ha? Ay bigat Apo Presidente Bonget. Ayan, nagkausap ka ni Manong Chabit. Ayan. Abay, malapit na po ang SONA. Ayan. Ready na ba ang speech mo, Mr. President? Ha? Nag-rehearse na ba kayo? Ha? At ano kaya ang lalamanin ng kanyang SONA? Ha? Aabot ba na 1 oras? 30 minutes? Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, ang Malacanang po ay humihingi daw ng tulong sa media. Ayan. Content creator sa pagpapalaganap ng mga magagandang balita, ayan, tungkol sa Pilipinas. Paano naman kasi, Mr. President, medyo kulang kayo kasi sa karenyo, Mr. President. Ang tagal na naming nagre-request ng interview o kaya ano, ha? Gayahin yung mga dating presidente, minsan alam niyo naman kayo mga media, mababaw lang naman ang kaligayahan namin, Mr. President, ha?
Ano naman yung mag-imbita ka rin paminsan-minsan sa Malacanang, ha? Kaya dyan sa The Court, ayan. Magkape-kape man lang, kwento-kwentuhan, ayan. Siguro para mas maganda ang rapport sa media, Mr. President, ha? Yan po ang kulang ninyo. Ginagawa ng dating Pangulong Erap Estrada. Ayan. Dating Pangulong Erap Estrada, ano pa yan, ha? May Petrus wine pa yan. ang dating Pangulong Gloria, mahabigan ni minsan noon, naalala ko nag-iimbita pa ng breakfast sa Malacanang Ayan, nakita tuloy kung paano kumain ng breakfast ang dating Pangulong GMA. Parang batang kumain ng fried egg, mga ateng, machismis ko lang. Yung fried egg niya, yung sunny side up, binubudburan ng ketchup, ayan, tapos hinahalo. Okay din tong si dating Pangulong GMA, ha? Sino pa? Ayan, dating Pangulong Fidel B. Ramos, ayan. Ganyan po, mahabigan. Si dating Pangulong Noynoy, ayan mga media men naman huilig din sa mga putok-putok, ayan. Ayan, sumasali sa mga shoot fest. Mga ganun ba? Yan ang kulang po sa inyo, Mr. President. Ayan, medyo kulang po kayo sa PR. Ayan, public relations. Kung noon pa yan, di sana maraming ibabalitang mga magaganda. Ha? Anyway, kahit hindi naman, kung maganda naman ang mga programa nyo, na ibabalita rin naman namin. Ha? At kung may sablay, pasensya na po, di daduwamat kita kwa. Makanti-kanti rin namin kayo paminsan-minsan. Yan naman constructive criticism. Ayan, wake up call, Apo Presidente, ha? Good morning, Manang Amy Marcos. Abay, Manang Amy, ayan, kumusta ka? Ha? Abay, nakakabingi daw ang katahimikan mo ngayon, ha? Abay, after election nasaan ba? Nandito ba sa Pilipinas si Manang Amy, ha? O nasa Morocco? O nandyan lang sa Batak. Ayan, Batak, Ilocos Norte. Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ba yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong Friday, Miss Let? Ayan nga, ang palasyo hinihingi ang tulong ng media content creators sa pagpapalaganap ng mga magagandang balita. Ayan. Siyempre, Mr. President, kung may mga gandang balita naman, hindi naman nakalusot sa amin yan, ha? Binabalita naman namin yan, ha? At pati hindi maganda. Ayan. Baka mamaya binobola-bola lang kayo ng ilang opisyal ng gobyerno dyan. Ayan. Boss, eto ang ganda-ganda. Ayan. Tapos na yung project natin, boss, ha? Yung pala hindi pa. Ganun lamang po, ha? Alamin natin, report mo na kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, welcome development para sa Malacanang ang pag-angat ng Pilipinas sa 2025 Global Peace Index. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magsisilbing inspirasyon ito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mas paigtingin pa ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa. Hindi anya titigil ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas tahimik, payapa at ligtas ang bawat komunidad. Kaugnay nito hiningi ng hinimok ng palasyo ang mainstream media at maging ang mga social media content creator na tumulong sa pagpapalaganap ng magagandang balita. Malaking bagay kasi anya ito sa pagpapalakas ng turismo at panghihikayat ng investors na magbubukas naman sa mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Lakay? Miss Leta, ba't kasi ang damot ng presidente ng maski press con man lang, di ba? Naalala ko ang mga dating pangulo nung araw, ayan, naalala na ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, Mista, Colonel Alex Sembrano, di ba? Every month noon kasama ang Malacanang press corps Oo, Lakay. di ba? Ayan. Ang presidente Marcos walang ganyan. Bakit ba? Ano bang kinakatakot niya? Actually, Lakay, matagal na yung wino-workout ng Malacanang press corps talaga. Na kahit once a month, pumarap siya. Kaya nga Oo, pero
parang isang Wala pa. Ikaw, ang tagal mo nang nasa Malacanang press corps, Miss Let. Since na na-assign ka Dalawang beses pa lang yung natatandaan ko. Hindi pa press con yan eh. Yung mga ano lang, yung mga ambus-ambus interview pag kami mga foreign trips, doon lang nagsasalita. Pero yung humarap sa Malacanang press corps, diyan sa loob mismo ng Malacanang, para sagutin o ipaliwanag yung mga yung mga programa, ano naman yung ibida niya, mga programa niya diyan. Ayan, at sagutin ang tanong ng mga media men. Oo, Lakay. Actually, di ba kapag may biyahe siya abroad, may tinatawag kaming kapihan sa media, Lakay. Yun yung humaharap siya. Yun lang. Report niya kung ano yung napag-usapan. Yun sana yung hiningi namin na sana may ganun din dito na kahit once a month. Ayan. Tingnan natin kung sa ilalim ng bagong PCO Secretary ay magagawa na yung, Lakay. Makukumbinsi ba ni bagong Press Secretary Dave Gomez, ang presidente na humarap ang Pangulo para dito makipag-tsikahan man lang maibida yung mga magandang programa at naibubulong din yung mga alam mo mga media men din may mga issue na hindi natin naibabalita na pwede natin ibulong sa presidente para ito ay maresolba, di ba, Miss Let? Oo, tama, Lakay. At saka, alam mo, kahit araw-araw na may briefing si Jose Castro, iba pa rin kasi, Lakay, kapag galing sa presidente mismo yung sagot sa mga issue. Oo. Kung Jose Castro pa, kahit na magandang balita, parang galit. Ayan, paano? Ganda na yung balita. Kung mag-report ang Jose Claire Castro, parang galit pa rin. Ano ba ito? Maganda na yung balita. Parang galit pa rin. Ayan, parang galit sa mundo. Oo, ang pinupunto naman, Lakay, ni Jose Castro, lalo na sa social media, Lakay, alam naman natin na talamak yung fake news. Pero siguro fair lang din yung ating mga kababayan, imbes na mga fake news, yung ating pinapakalate, yung mga good news na lang para nalalaman din na okay naman pala sa Pilipinas. Ayan. Kaya nga, tama ka. Ikaw na rin nagsabi na iba pag ang presidente ang nagsasalita. Kasi kung si Jose Claire Castro, pwede pa itanggi yan. Hindi ko sinabi yan Hindi, saka, Lakay, matatandaan mo noong nakaraang Disyembre, si Presidente mismo ang nagsabi na gagawin niyang mas accessible siya sa media. Kaya lang hindi pa rin nangyayari, Lakay kailan yan? Sa 2028. Ayan. Mr. President, 2 years na lang po kayo. Ayan. Baka mamaya after mga kung 2 years, 1 year na lang kayo, baka hindi na rin kayo pansinin dahil given naman na yan. Pagkapatapos na ang presidente, 1 taon, ayan, more than 1 year, less than 2 years, lame duck na ang presidente. Ayan, ganun na nga reality kapag na-interview naman si presidente o pag nagsasalita siya, kaya niya naman sagutin yung mga issue Kaya, ayun, di rin namin maintindihan kung bakit hindi na siyang magpa-interview. Kulang sa rapport kasi Sa bagay, nung gobernador siya, yan din ang problema ng mga mayor namin sa Ilocos Sabi niya. Talaga ba? Meeting da Kapitolyo. Ayan, meeting ka awanan, aga-awid dan, awan ti kwa, sari-saritaanan kasi jay, awan ti tapik-tapik ti kwa, ti balikat. Ayan, naintindihan mo? Ang sabi ko, hindi. Sige, Lakay. Ang sabi ng mga mayor sa amin sa Ilocos, ayan, nako, lalo na Atty. Jojo, kilala si Manong Mayor Siring, kilala nun, sabi niya, naman itong presidente natin, ayan, palibasa, bata, parang nagpapalakad ng korporasyon, after meeting, wala na, ayan, wala man lang kwento-kwentuhan, hindi katulad ng tatay niya after ng meeting, tapik-tapik, anong problema sa pinili Apo Mayor Labasan? Ganun ba? Apo Mayor Rubio, Mayor kilala. Pagkatapos. Oo naman, ganyan ang politiko, Miss Let. Ayan, yan ang kulang ng presidente. Sa totoo lang. So, ganun pala talaga sa Lakay? Ano ba, mahihain ba si Presidente Lakay? Siguro yung upbringing niya kasi lumaki sa London Bridge ito kasi. Ayan, so, hindi masyadong, unlike kay Manang Aimee, ayan, si Manang Aimee, in fairness kay Manang Aimee,
Sabi nga nila, babaeng bading yan. Kaya ano yan, may sabi rin Ayan, yan, magaling sa chika-chika na kwento. Ano bang problema yun sa ganitong bayan, sa Paway, ayan, sa Pagudpod, mga ganun ba? Yan ang kulang ng Presidente Bonget. Pag nasa labas naman siya lakay, nakikipagkwentuhan, yung pag may mga event siya lakay, mag-iliw rin naman sa mga tao, pero siguro nga, baka kailangan pandagdagan. Ayan, tsaka ang Presidente parang kulang sa warm, kulang sa karinyo, ayan. Unlike dating Pangulong Digong, ayan, may kung kumpara lang natin, yung bang hindi takot ba makisalamuha sa tao, ayan, di ba? Yung iba yung nakakamayan, ayan, minsan kahit na payakap-yakap, kahit na scripted na. Hindi, ganun din naman si Presidente Lakay. Minsan na pumunta sa palengke, may biglang yumakap natin. Ano ba yan? May mga ganun din naman siyang moment Lakay. Kita mo, di natin nakikita. Kung pinapakita sa media yan, di ang laking impact din sa mga kababayan natin. Isang reporter, yung isang reporter nga lumapit lang, ayan, tinanggal pa sa Malacanang, press corps, ano ba yan? Hindi naman siya tinanggal Lakay, nandun pa rin. Nandun pa. Kasi maraming nag-react, kaya hindi natin tinuloy yung tinanggal. Si Eden Santos ba yun? Ng Net25 ba? Ang bira, kababaeng tao, member ng Malacanang press corps, lumapit lang sa presidente, pinagalitan na. Ayan, ibaban na sa Malacanang press corps. Ayan, paano? Siyempre, hindi naman pumayag ang kanilang entity at siyempre, nakadepende pa rin talaga Lakay sa mga istasyon kung sino yung gusto nilang mag-cover sa Malacanang. Okay nga, Rod. So, anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Friday? Wala pang abiso ngayong araw Lakay. Wala siyang advisory na may event sa labas ng palasyo. So malamang may mga meeting siya o baka naghahanda na ba para sa kanyang SONA. Ayan, totoo yan. Lapit na, ilang days na lang ha? July 28. Ayan, mga 2 linggo Lakay. 2 linggo na lang. Ayan. So anyway, abangan natin kung ano ang lalamanin ng SONA ng Pangulong Marcos. Ayan, siguro yung 20 pesos na kada kilo ng bigas uli. Siguradong kasama yung Lakay. Kaya lang, yun na lang ba yun? Ayan, sa bigas na lang ba? Ayan, anyway, sige, abangan natin. Sana nga ay maganda ang SONA ng Pangulong Marcos at sana makatotohanan. Ayan, talagang yung state of the nation. Ayan, di ba? Okay. So, aabangan natin yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Chill-chill lamang mga kuya, ha? Thank God it's Friday. Sandali lamang, Grace Vera Sansano. Abay, may bullying dyan sa Nueva Ecija. Anong ginawa dun sa estudyante ba ang binuli? Paano binuli ito, ha? Yan ang problema din ni DepEd Secretary Berry, ha? Sunny Angara. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Grace. Standby Raymond at Paas. Ito ang dapat tutukan natin, ha? Yung expose ni Senator Ping Lacson. Ayan. Sana marami pa mamabatas ang katulad ni Ping Lacson, ano? Ha? Sabi ko, kung yung bilyones na pork barrel na napupunta sa corruption, ha? Kung yan ba nagamit sa tama, edi ang unlad ng Pilipinas, mga kuya, di ba? Standby Raymond at Paas, manang Milky Rigunan. Standby Boy Gonzales Dumagoso mula sa Maynila. Ayan. O nga pala, ha, ang galing din ni yung speech ni Mayor Vico Soto sa sa mga graduates ng UP, ha? UP Engineering ba yun, ha? Abay, sabi ng, viral yata sa social media ngayon, sabi ni Mayor Vico, ha?
Abay, sabi niya aanhin mo naman ang yaman kung yan naman ay galing sa nakaw. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Mista, ayan, Mr. General Edwin Ernie, baka di pa binabati, ha? Berde din ngayon ni Apo Mayor, ayan, si Mayor General Mr. Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan. Oras ganap ng alas 8:37. Ay, parang tampong pururot ka lang. Ayan, bakit naman? Sa bagay, tutupo yan na malaki ang tampo namin. Parang si Manong Chavit Singson lang, ha? Abay, yung mga nagmalasakit na kababayan niya sa Ilocos, ayan, tumulong na nga, wala namang hinihing kapalit, ang tampong pururot ko naman sa kanya, Sister L. Ano naman? Abay, di ba nung may issue sa pagkapanalo sa vice-presidente, ayan, tumakbo nga presidente, ayan, tatawag lang kay Malu Cabral itong si Honey Rose Mercado ba yun? Ayan, Malu, lakay, baka pwede naman interview natin si Sir, ayan, sa issue ng sige, anytime. Ngayon tayo, Sister L, 2022 pa tayo nagre-request ng interview dito sa DCRS sa Presidente. Walang pinagbigyan. Ano ba naman baka daw kasi yan? magselos yung ibang estasyon. Di pagbigyan lahat. Ayan, yan ang nagagawa ng ibang dating presidente. Yan naman ang kaya ramdam ko rin yung tampo ni Manong Chavit. Ni Manong Chavit. Abay, kung sino yung mga nagmalasakit, sabi nga ni Manong Chavit, di mo na makausap. Ayan, sabi niya lakay, hindi na siya kilala. Diba? Yun yung sinabi niya, wala, di na ako kilala. Tapos sinubukan daw niyang mag-set ng appointment. Walang sagot kahit isa sa mga staff ng presidente. Kaya nagtatampo ang Manong Chavit. Tsaka yung kinuwento na lakay yung sa Japan, nalala mo? Yung interview mo na nasa presidential table, binanggit lahat, pero siya hindi. Hindi, tsaka ang Kong Sandro pa daw nagsabi niya, Dad, nandyan si Manong Chavit. Ayan. Inisnab ang Manong Chavit. Ayan. Lakay na deadma ang Manong Chavit. Nakalimutan na yung pina-custom built na armored car ng BMW. Yung BMW nung Baluarte Motorworks. Ayan, akala ko Balintawak Motorworks ayan. So di mo rin mahisi ang Manong Chavit. Ayan. At tayo dito anytime nun Ani Rose Mercado, ayan, nasaan ka na ading ko? Ayan. Apay kastati presidente yo. Apo. Lalo mo ito, hingin interview lang naman para din naman sa kanya yan di ba? Hindi mo na tayo mapagbigyan. Yung interview sa busy na raw kasi lakay. Pagka anniversary, wala. Katakot na, wala man lang. Sana may greetings man lang. Sana, minsan. Ay, hindi, meron siyang pag-greetings nung nakaraan lakay, nagsedo, naalala ko. Nung last, natin, anniversary, meron. Ay, anyamatan, Apo Lucas. Ay, apay kastati ko, Dito kailan tayo nga Pangulo. Ay, Apo, makalipat mo tan. Patan ko ng Memo Plus Gold dito. Pero good morning muna, lakay. Good morning, Sister L. Sister L. It's 8:49. Chill ka lang, makalma ka lang. Hindi makalma ang piedo mo para hindi ka kumalma. Ganun ba? Kasi, chill ka lang. Kasi, eto na naman yung report ni Let Narciso, kaya ko naalala yan bakit? Ang Malacanang, hingi doon ng tulong sa media. Ayan, at content creator sa pagpapalagan ng magandang balita tungkol sa bansa. Anong ibabalita nating maganda dyan? Ayan, siguro yung mga accomplishments report. Ganon. Katulad ng... Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Asa ng Kadiwa? Eto, 2023 zona pa ito, ha? Ayan. May mga Kadiwa stores lakay. Nasaan?
Hindi natin makita. Ha? Siguro Ayan, Lakay, yung mga per city, meron sa Quezon City, dyan sa may DA, Lakay, di ba meron dyan. Tapos may ano lang kasi yan, Lakay, schedule, hindi araw-araw. Yung nga, ang gusto natin kadiwa, yung ginawa ng Yung nanay noon, niya, tatay niya kinukwento mo. Oo, araw-araw. Pwede kang, Everyday. merong kadiwa nun eh. Wala, hindi na nabuhay. Ayan, nasaan pa ba ha? Ayan, ito. Ayan, ito inaabangan ni Kuya Jimmy, Jimmy Camino ng Bulacan. Ano yan? At si Manang Mutyanamasa, Doris Bigornia. Ito ang inaabangan nila, Mr. President. Upang mas lalo pang makatulong sa mga pasyente, ang dating 70 libreng dialysis session ay inakyat na natin sa 156. Mga kababayan, libre na po ngayon ang dialysis para sa karamihan ng Pilipino. Ayan na, Apo. Asaan ang libreng dialysis? Hindi maramdaman, Apo. Wala Lakay kasi yung tito ko, di ba, cancer patient. Wala rin. Yan mga kalungkot. Anyway, alamin nga natin ang mga report muna. Ayan. Eto na muna Lakay. Pero Diyos maray na aga muna sa mga kababayan ko sa Bicol. Hindi pwedeng hindi ako babate. Bumati ka muna sa mga taga-Hubilyar. Yes, baka Diyos di ka maray na maalala. aga. Maray na aldaw sa inyong ubos dyan sa may... Anong ubos? Ubos. Gabos. Ubos. Gabos, hindi ubos. Hindi, iba sa amin Lakay. Iba-iba kami ng salita. Ganun ba? Mayroong Diyos maray na aga sa Indo Gabos. Mayroong maray na aga sa inyo ubos. Ayan, yes. Diyan sa may Barangay Bautista, Hubilyar, Albay. Para mo na inuubos ang pork barrel yan eh. Iba-iba kasi Lakay ang salita natin kahit isa tayo ng probinsya eh. May dialect. May language tapos dialect na per tawag doon Lakay, per bayan. Iba-iba. Pare-pare ng Bicolano, pare-pare Ilocano, pero iba-iba. May variant. May mga dialect na hindi nagkakaintindihan. Parang Ilocano na. May mga words ayan, na magkakaiba. Akala ko may variant. Para COVID-19. Meron naman daw nagawa ang presidente. Sa bagay, tama ito. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. Yan, nagawa ng presidente. Yes. Ayan. Yung mga talamak na pogo. Ayan, Dave Gomez, baka sabihin mo, ikaw naman, puro negative sinasabi. Ayun, positive yan, ha? Yes, Yung galing ng presidente Marcos dyan, no? At least na wala na yung mga pogo Lakay. Nawala na yung pogo. Ayan, yan ang, yan ang ginawa ng Pangulong Marcos. Kaya lang, eto di yata nagawa. We have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Hindi pa rin eh. Ayan. Sabagay, China lang naman Anyway, alamin nga natin, report mula kay Grace Vera Sansano. Insidente ng bullying sa Bambang National High School sa Nueva Ecija. Iniimbestigahan na. Ba't sino ba ang binuli? Ano ba nangyari? May nasaktan ba? May namatay? May nasugatan? Saan ba yung bullying na nangyari? Alamin nga natin ang report mula kay Gracia Vera Sansano. Grace, please come in. Lakay Deo, Elaine, ipinag-utos na ni Bambang Nueva Vizcaya Mayor Benjamin Quaresma, third ang investigasyon sa insidente ng kumakalat na nag-viral video ng pambubuli sa isang babaeng high school student mula sa Bambang National High School, Martes ng umaga o July 8 ito nangyari. Sa liham ni Mayor Quaresma kay Bambang National High School Principal Luz Biminda Cordero na agad ng aksyonan ito at imbestigahan. Kinakailangan din daw matukoy kung sino ang nasa likod ng naturang insidente. At kinakailangan din daw ipatawag ang mga magulang at guardian ng mga ito. Makikita sa video na mga high school students ang nangharas at isa-isang sinasampal pa ang biktima.
itinulak ng isa sa mga kabataan ang naturang biktima kung saan bumagsak ito sa isang madamong lugar. Suot pa ng mga estudyante ang uniforme at sa ngayon nga isang malaking palaisipan kung bakit nangyayari ang ganito. Nasaway lamang, napatigil lamang ang insidenteng ito matapos na lumabas sa isang tindahan ang may-ari ng tindahan para pigilan ang mga ito. Yan ang ating Grace, update. bago ba ito o yung luma na? Ay, bago yan. Bago ito. Kasi meron ka in-report na ganito nung araw Di ba? Last year ba yun? Iba ito, lakay. Na puro mga dalagita rin? Mga high school students na babae? Mm-hmm. Yes. Teka muna. Alam mo, lakay. Klaruhin natin, Grace, ito ba ay bullying o hazing sa sorority? Bullying ang lumalabas. Initial. May mga ilan na akong barangay official na nakausap. So lumalabas doon bullying at yung ang bata ay kaklase rin nila. So may isang insidente doon sa kanilang eskwelahan na parang pinagsipan na itong batang ito. So ayon nga dito kay Mayor, kinakailangan aksyonan ito dahil pwede pang mangyari pa ng ganitong kahalintulad na insidente. At nang sa ganun, magkaroon din ng psychological itong mga bata, counseling para sa mga bata. Mahalaga 'yon. Di ba lakay Deo yung pagka-counseling dito sa kabataan ito. At kailangan ang mga magulang o guardian ay iharap din at nang matutukan saan ba nagkukulang, bakit nangyayari ito at maging yung principal ay kinakailangan din na humarap doon para ipaliwanag din niya yung ganitong pangyayari at mabigyan ng babala ang mga estudyante doon sa Bambang National High School. Itong mga bata ito, hindi naturuan to ng good manners and right conduct. Lakay, napaka-papangit ng ugali, di napalaki ng maayos. Nakita nyo, isa-isa pang nilalapitan, isa-isang sinasampal yung bata. Kawawa naman. Anyway. Ang nakakaano pa, di lang kumikibo yung biktima. Hinihintay na lang niyang dumapo yung palad. Ng mga kasi ang dami. Ang dami nun. Isa-isa, pinipilahan siya na sinasampal yung... pinaligiran siya. Ayan. Ito, nakaupo pa itong isa. Ito yung may hand sign pa yung isang pinapakita sa camera lakay Taray ng mga batang ito. At kung maiintindihan ng tagapakinig natin, yung mga binibitiwang salita, talagang hindi mo iisipin ng isang kabataan makapagbitaw ng ganun kapapangit na mga salita. Grabe. Okay, Ngarud. Ayan. Sige tayo, follow up natin yan. Dapat ma-expel itong mga batang ito. Dapat yan talaga, mabigyan din ng leksyon. At yung magulang ay kausapin. Yes. Lakay, bago ako magpaalam, batiin ko lang yung inyong listener na nasa ibang bansa. Australia yata yun. Si Canada, si Ginang Ruby de Guzman Turner. Yan, listener mo yan. Nakikinig siya. Happy birthday. Nasa Canada. Ayan, magandang hapon po sa mga taga-Canada. Ayan, ang mga kababayan natin dyan. Sama natin si Mayor Joy Peñano. Ayan, nasa Canada. Ayan, nanonood din sa atin ngayon yun. Ayan. At siyempre, mga kamag-anak kong Makalma family dyan sa Alberta, Canada. Ayan. Naimbaga, Manong Piping. Ayan, kumusta ka na dyan? Okay nga, Rod. Maraming salamat, Grace. Okay, lakay, Miss Elaine. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias. Gracias, Vera Sanzano, Buenos Dias. Daming bayan. Ikaw talaga. Ayan, taga-Canada yung binabati mo. Eto rin. Abay, sabi ni Konsehal Marbacani na Antipolo, lakay. Abay, nanonood ang aking kapatid sa London Bridge. Ayan, London, United Kingdom. Ayan, pakibati naman daw. Ayan, happy birthday. Ayan, si Paul Bacani na nakatira sa London. Happy birthday. Happy birthday, Paul Bacani. Alam ba tayong British pound dyan? Ayan. English pound. Ayan. Laki ng palitan ng English pound ngayon. Magkano ba lakay? Abay, mas mataas pa sa euro yan. Ayan, iba kasi yung value pagka sinabi mo. Daming bayan. Alam ba si Dr. Fortuna Malo? Akala ko si Clavano ng DOJ, ha?
O di kung ayaw ni Clabano, edi si yung magproprograma bukas. Si Secretary Boying. Si future ombudsman. Ayan, siya na nga ba, Sec Boying, ha? Ikaw na ba ang susunod na ombudsman, ha? Abay, mukhang sa mga sa mga applicants sa Sister L, mukhang ito ang favorite, eh. Ayan. Ayan. Malakas kaya. Pero Lakay, nga maganda sana si Dr. Fortune kasi 'di ba Lakay sila yung usually nagsasagawa ng forensic examination. Para malaman kung yung bang mga skeletal remains na nakuha diyan sa Taal ay buto ba ng tao yan o buto ng hayop? Alam mo Lakay, nagtitrending yan sa social media kasi ang sinasabi ng mga netizen ay bakit daw ganon yung sako? Bakit? Buong buo, hindi man lang daw nagkagutay-gutay sa tatagal na nandoon sa Taal Lake. Kasi di ba lumalambot ang sako Lakay? Ilang taon na? 4. Magpa 5 years na. So dapat daw doon, kumbaga hindi na ganun ka buo. Baka matibay yung sako. Ayan, baka may composition ng plastic. Plastic, Ay, yun nga, yun lang. Siyempre yung mga netizen Lakay, alam mo naman, di ba? Alam mo mga mga political analysts. Tsaka bakit daw ganun? Agad-agad may nakuha doon 10 meters away sa Pampang. Oo, para daw planted. Hindi ba sa hindi ba sa tubig? Sa tubig yun Lakay, pero yung tinutukoy ko yung tubig ay malapit sa Pampang, 10 meters away dun daw sa Pampang. So nasa water siya pero malapit lang. Tapos yung sako parang bago, ganon? Sabi ng netizen. Parang bago. May ganyan ba? Hindi man lang nadurog. Kasi Lakay yung video, kung makikita mo yung video yung inilabas ng puti. Buhat-buhat Lakay eh. Puting-puti nga yung sako. Ayan, alamin natin kay Giselle. Alamin natin kay Giselle dahil si Giselle ay nandun mismo at may update siya Lakay. Baka original yung sako. Ayan, hindi mababad man sa putik yan. Hindi yung lagay ng mga bigas. Di ba yung lagay ng bigas madali masira yun? Baka Victoria's Milling yan. O kaya Hacienda Luisita Milling Company. Ayan. Baka kasi Lakay na yun. Mga pangmalakasang sako. Sa bagay, mangingitim yan o kaya dudumi yan Sister L. Yung nga sako namin pansapin sa kalabaw pagka nagpapastol kami. Lakay, di ba? Dumudumi. Bago ka umupo sa likod ng kalabaw, sasapin mo yung sako. Kahit makatikati sa puwet. Para hindi magaspang. Ayan, alam mo rin, di ba, nilagyan natin na sako yung ibabaw ng kalabaw? Sumasakay ako dati sa kalabaw Lakay. Pero hindi ako yung naghahawak ng lubid. Sa likod lang ako. Sa angkas. Pagka nagpapaligo ng kalabaw sa araw-araw na ginawa Diyos, pagka tumagal-tagal, na siya? Brown na. Kulay brown na, tsaka napupunit-punit din. Napupunit siya Lakay. Sige. Lumalambot ng kusa kasi yun. Pero alamin natin ang update sa pagsisid dahil Lakay mukhang sumisisid na ngayon dyan sa Taal Lake. Yung mga authorities, yung Philippine Coast Guard, nandyan si RH-15. Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, sinimula na nga ng Philippine Coast Guard na hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabungero na dito umano sa lawa ng Taal itinapon. Sakay ng 3 rubber boat at 2 speedboat naglilibot na at sumisisid na yung mga diver mula sa Coast Guard. Una nang sinabi ng Department of Justice na itutuon itong operasyon malapit sa fish pond na nirerentahan umano ng isa sa mga suspect. Ito yung itinuturing na posibleng ground zero ng DOJ. Ayon sa substation ng PCG Laurel, wala naman na makot, naglulukan mo ng siguro kailangan ng palitan ni Kuyang Placid Chavez yung cellphone mo, Giselle. Ayan. Mukhang kailangan ni Giselle kayo magdala ng satellite na sarili. Nokia pa yata yung kanyang cellphone. Pambihira. Ayan. Hindi yung signal talaga mahirap sa area. Signal ba talaga? Ano talaga dyan yung reception mahina talaga. Huwag kang kikilos. Okay, punta kayo dun sa Eye in the Sky. Eye in the Sky. Yung Palace in the Sky. Ayan. Doon kayo mag-report. Ayan. Pala kung maganda ang signal mo doon. Ayan. Itong area na to Lakay na kapunta na ako dyan, malapit dyan. Mahina ang signal. Oo. Ayan. Actually, mahirap. Actually, nakapaligo na rin ako dyan eh. Ayan. Naligo ka dyan Lakay. Oo. Ayan. Okay, proceed. May mga resort dyan eh. Meron nga. Giselle, please come back. Giselle.
Ayan. Nag-i-echo tayo, Lakay. Kuya Plasy Chavez, ayan, punta mo si Giselle at dali mo dun sa sa Palace in the Sky. Ayan, dun mag-report. Papalitan na yung cellphone. Dun sa bahay ni boss. Ayan. Ayan. Mahirap talaga daw ang signal sa Talisay Outlet at Laurel, Lakay. Nawala na. Ayan. Naalala ko kasi, Lakay, yung Taal, nung nag-alboruto yan dati. Pumunta tayo dyan, ang hirap, Lakay, mahina ang signal. Akala ko maganda na signal. Akala ko yung Starlink na ang ginagamit natin kay Elon Musk. Hindi, yun, Lakay, internet ang Starlink. Internet ba? Ayan. Okay. Sige, babay, mamaya, baka sakali okay na. Ayan, RH15, Giselle Ricafort. Malaman natin kung bago nga ba yung sako. Ayan. Kung bago yung sako, pagdududahan nga yan. Baka planted yan. Ayan. Anyway, ano ba yan? Okay na ulit si Giselle. Okay na ulit si Giselle. Okay, Giselle. Giselle, ayun. Huwag kang gagalaw dyan. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag ka rin hihinga. Huwag ka na iikot. Huwag kang gagalaw. Ayan, proceed. Lakay, sinimula na ng Philippine Coast Guard na hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabungero na dito umano sa lawa ng Taal itinapon. Sakay ng 3 rubber boat at 2 speedboat naglilibot na at sumisisid na yung mga diver mula sa Coast Guard. Una nang sinabi ng Department of Justice na itutuon itong operasyon malapit sa fish pond na nirerentahan umano ng isa sa mga suspect. Ito yung itinuturing, Lakay, na posibleng ground zero ng Justice Department. Ayon sa substation ng PCG Laurel, wala pang idine-deploy ngayong ROV o remotely operated vehicle ang Coast Guard dahil inihahanda pa raw yan at kailangan pang ibiyahe mula doon sa kanilang punong tanggapan. Hinihintay rin yung sonar ROV na hinihiling naman ng DOJ mula sa gobyerno ng Japan. Kumpiyansa ang gagawara na may human remains pa o maski buto pang marerecover yung kanilang team dahil ito raw yung isa sa pinakamalalaking lead na hawak ngayon ng mga otoridad. Ang sabi ni Asek Miko Labano, tuloy-tuloy yung kanilang search at retrieval operation hanggang sa makumpirma kung may mga labi nga sa lawa ng mga missing sabungeros o di kaya naman ay wala dito sa Taal Lake. Mahigpit daw, Lakay, yung pakikipag-ugnayan naman ng Philippine Coast Guard doon sa PBOX para malaan yung estado ng Bulkang Taal o yung itong mga aktibidad ng Taal Volcano para na rin sa kaligtasan ng mahigit 30 mga diver ng PCG na inaasahang sisisid sa lawa ng Taal araw-araw. Ito si Giselle Ricafort sa DZRH, Lakay. Yung fish pen na sinasabing pinagtapunan, malayo ba sa Pampang yan? Nakikita nyo ba kung saan yan? At malawak ba yung fish pen na sinasabing pag-aari ng isa sa mga suspect? Oo, Lakay, actually nandito kami, Lakay, sa nandito kami sa isang part ng bukid dito sa Laurel, Batangas dahil gusto nga namin na malapitan, na matanaw yung mga sumisisid na PCG divers. Dito sa kaliwang bahagi nitong kinalalagyan namin, Lakay, naririto yung yung karamihan sa mga fish cage. Doon naman sa kinalalagyan ngayon ng mga divers, batay doon sa natatanaw natin, Lakay, ay hindi natin makita kung may fish cage doon. Pero, Lakay, nag-iiba-iba yung kanilang position, Lakay. Iniikot talaga nila itong area ng lawa ng Taal sa pag-asa nga na meron silang makukuha o marerecover na mga labi o di kaya ay mga sako na ginamit umano doon sa pagpapalubog yung may mga buhangin doon sa mga missing sabungeros. Ayun. Gaano kalayo sa Pampang yan, yung fish pen na yan, yung fish cage? Ay, Lakay, malapit lang sa Pampang. Talaga? Oo, Lakay. Kung dito, Lakay, sa kinalalagyan namin, malapit lang sa Pampang itong mga fish cage na ito. Yung mga divers natin, nandoon sila sa paligid pa ng, ng Taal Lake. Kaya mong languyin? Lakay, hindi ko lang mala. Palalaho ito pa si Giselle. Minsan maligo ka dyan. Ayan, masarap maligo dyan. Ayan, Lakay, bumubuhos na naman yung ulan. Ulan na naman. Oo nga, makulimlim nga. Lakay, kaninang morning, malakas yung buhos ng ulan. Pero pagkatila niyan, lumarga na yung mga divers mula sa PCG. At ngayon,
Ngayon na umuulan na naman, Lakay, medyo bulag lang ako ngayon, Lakay, sa pwesto ko dahil medyo lumayo ako dun, Lakay, sa sa panahon natin yung mga divers kanina para magkaroon ng signal titingnan natin, Lakay, kung papaano ba, kung sila ba'y bumalik muna doon sa kanilang headquarters. Ayun. Teka, balikan ko ngayon, nakita mo ba yung kalansay, yung buto at nakalagay sa sako? At nakita mo ba yung sako na pinaglagyan? Ayun na nga, Lakay. Ang katotohanan dyan, Lakay, kaya nagpo-protesta yung lahat ng kasamang media kahapon. Oo, Lakay, may mga nagkumpirma lang yan nung kami mga nagpulasa na. Walang media, Lakay, nung nung nakuha ay na-recover ng PNP-CIDG. Wala rin kahit na may mga makailang ulit na panayam tayo sa mga official ng PCG, ng DOJ, doon sa technical site assessment. Wala silang nabanggit tungkol diyan, Lakay. Pero iyan nga, Lakay, yung yung inireport na rin ni Edniel kagabi. Ang kinakailangan na lang, Lakay, ay sasalang pa yan kasi sa forensic examination para malaan nga kung yung mga buto ba na yan ay sa buto tao. Ng tao. Baka naman buto lang ng hayop yan. Baka buto lang ginawang bulalo dyan sa Tagaytay yan. Oo. Kasi malalaki. Oo, Lakay. At saka ang sinasabi ng pulisya, Lakay, parang 10 metro ang layo mula sa Pangpang itong na-recover itong mga hinihinalang kalansay na ito. At saka yung pinaglagyan sako, ang puti-puti pa parang bago. Iyon nga, Lakay, yung parang walang bakas o ipinatong lang yata ito, Gisela, kasi mayroon pa palang isang sako na madumi. Ganon? Asaan? Ito, Lakay, sa tabi. May maduming sako na nakita ko. Okay, pero hindi. Ayun yung katabi. Ayun yung katabi, Lakay. Sako yun eh. Yan, itong isang yan. Yung kaya pinaglagyan? Baka yun yung pinaglagyan. Pinatong lang nila sa mas maputi. Yung tungkol dyan, Lakay, sa na-recover na yan yung kahapon, ang gusto nating usisain nga yung mga official ng DOJ at ng PCG. Pero kanina, simula 4 a.m. na nandito tayo sa Laurel, sa kanilang substation, wala pa tayong nakikita, Lakay, kasi wala pa dito yung kanilang on-scene commander hanggang titingnan natin, Lakay, pagbalik natin dun sa substation. Wala pa ba? Wala ba dyan si Gas Abelgas? Dahil ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Dahil hindi nagsisinungaling. Gusto din talaga namin, Lakay, na makuha yung yung buo at kumpletong detalye tungkol dyan sa mga na-recover na yan na mga hinihinalang mga human remains dito nga sa malapit sa Taal Lake, Lakay. Tingnan natin, Lakay, kung may makakausap na tayo, kung may mga dumating ba na mga official mula sa DOJ. Kasi kahapon, kung nandito si Asek Miko Clavano, walang konfirmasyon naman ngayon kung siya parating. Pero baka si Commander Tubilla, Lakay, ng PCG Southern Tagalog ay tingnan natin kung naroroon na sa kanilang tanggapan. Ayan, di bale, magre-report naman daw si Sec Boying bukas sa sa executive session dito sa DCRH. Oo, Lakay, may statement pa rin sila, Lakay, na inilabas tungkol diyan sa nahukay na yan. Technical site assessment pa lang yan, Lakay, yung ginawa kahapon. Ngayon pa lang yung official na search at retrieval operation. Ayan, sabi ni Yusek Dodo Dulay, ayan, tsaka si Ed Javier at Senator JB, at Manong Jonathan De La Cruz, interrogate daw nila si Sec Boying bukas. Ayan, nawala ka na. Okay, Rod. Maraming salamat, Giselle. Giselle. Thank you, Giselle. Mukhang nawala na. Nawala na. Ayan. Damdamin Bayan. Ayan. Giselle, abang mo dyan si Kuyang Plasi Chavez, ha? Ayan. Pupuntahan ka dyan at bibigyan ka yata ng bagong cellphone. Eto na ang Ninong ng Bayan. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan ngayon? Ang Ninong ng Bayan, Lakay, nandyan sa may Old Artex Barangay Panghulo sa may Malabon City. Nako, Malabon River. Ayan. Nako, ang kailangan natin sa Malabon ipamigay natin dyan na Sherwin. Rubber boats. Ayan. Rubber boat tsaka bota. Ayan. O kaya bili ka ng swimming pool sa SM. Yung Lakay, yung inflatable. Ayan nga. Tapos gawa nila parang bangka. Ayan ay sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo.
Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan yung mga taga-barangay Panghulo, Malabon City. Ayan. Magmano kayo kay Ninong Sherwin. Ninong Sherwin, good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. Maganda umaga. 167 days yes, happy 86th anniversary DZRH. Lakay Day at Sister L. Ito nga sa may old Artex compound sa Barangay Panghulo. Lakay, kung familiar ko dun sa Artex compound, ito yung compound na dating textile company Oh. na hanggang ngayon ilubog pa rin sa baha yung kanilang mga kabahayan. Okay na. Natili pa rin naman. O mataas lang yung kalsada. Hindi, Lakay, yung Artex compound, yun yung palaging buong taon, hindi na nakikitang tuyo yung Kalsada, yung lupa. Alaga. Ito yung papasok doon. At dahil nga doon sa sitwasyon ng mga kababayan natin doon, nagpatayo ng housing dito yung gobyerno, yung NHA. Yan, no? Pero yung mga residente doon sa Artex compound, hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakalipat dito sa housing. Dito pa rin sila sa gilid ng kalsada. Bakit? Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Deo Macalma. Ay, ate, good morning. Ano radyo pinakikinggan nyo o ano? Radyo po. Wow, saan ang radyo ni ate? Yung Radio Wealth, nasa aparador. Oo, tignan mo, laki yung kanila tinitirhan, gilid lang ng pader. Ah, talaga? Pero may housing sila dyan sa ano? Andyan na lahat. Oh. Tama na dyan. Andyan na yung kusina, yung higaan, yung radyo. At kaya kahit nandito sa may labas sa tindahan, dirig na dirig pa rin yung radyo. Hello po. Ay, good morning, ate. Anong pangalan mo, ate? Po, sir. Ang pangalan mo, ate? Salamat po. Anong pangalan mo, ate? Marites Estoque po. Marites Sandoval? Estoque. Estoque po. Estoque. Ayan. Yung mayor dito, si Mayor Ginny. Akala ko Sandoval apelyido po ninyo. Ayan. Abay, ang dami mong paninda, ate, ha? Ano yung mga paninda mo? Sari-sari store dyan. Ayan, Naku, Lakay, ito pinakamasarap. Oh, fried chicken na manok. Torta ba yan? Tortang corned beef. Ay, masarap yun. Ay, gusto ko yung perdigones. No, ginutom na naman ako. Nakita yung perdigones. Tortang corned beef. Ginisang perdigones. Oo. Etong isa, pansit at champurado. Sige, baka gutumin pa tayo lalo dyan. Dahil nakinig si ate, bigyan mo kaagad ng aginaldo si ate Tessie Sandoval. Estoquia. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you po. Ayan. Tulong po ito. Opo, ate. Ayan. Tignan mo naman yung kaya, Lakay, ng kababayan natin nang matanggap yung 1,000. Ganun-ganon, di ba, na napakalaking bagay para sa mga kababayan natin. Itong natatanggap nilang aginaldo mula sa ating impilan. Siyempre, bigyan mo si ate ng malamig ngayon dyan. Bigyan mo ng vitamins. Excite, Lakay. Pampakalma. Yan, pampakalma. Ayan. At kalmado na siya, Lakay. Tignan mo, hawakan pa lang yung bote, kumalma na. Ayan. Kung makahawak ng anniversary po, 86th anniversary ng DZRH. Thank you po, Ate Marites. Ayan, lalo pang dumami yung paninda mo. Ito, mayroon kang DZRH Grocery. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Tulong po kay Sir Deo Macalma. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. God bless, ate. Thank you po. Palay nakasama na DZRH na imbag na bigas. Yes, salamat po. DZRH t-shirt. Iyo. Salamat po. Ayan, welcome. Naiyak ako. Huwag ka iyak, ate. Ayun mo, no. Naiyak si ate na nga. Natouch si ate. Si Ate Marites. Salamat
Salamat po. Ayan, ba't umiyak siya? Ikaw, Sherwin, ba't Tears of joy. Sherwin. Alam na makakarating dito po yung pamamahagi ng tulong nyo. Thank you po. Ang pagsaludo po sa inyo. Sherwin, dahil pinaiyak mo si Ate Marites, ha? Ayan, bigyan pa na 1,000 pambili ng tissue. Ayun, pabili daw ng tissue. Pambili ng tissue. Grabe, so tuwan-tuwa si ate. Naku, lalo na pahagulgol si ate. Maraming tissue yan lang. Ayan. Salamat po, bumuhos po yung biyaya sa akin at sa inyo. Thank you, Lord. Salamat po. Sige po, ate. Thank you rin po. Bago sa makinig lakay ng damdaming bayan, etong sinanay kanina nag-worship. Nagdadasal. Yung pagiging mabuting tao natin ay hindi mapunuan ng galit. Sa magpapatawag po, yan lang po. At niis ko po na may darating pong biyaya. Alam ko po yun, nagagamitin kayo ng Panginoon para makarating dito. Salamat po. Wala po naman ate. Ayan, ingat po. Ingat po kayo. Opo, salamat po. Sige ate. Talagang kahit pa paano, makita mo na yung kasiyahan dun sa ating mga kababayan kapag ito nararating natin, talaga namang lubos-lubos at talaga nakakataba ng puso. Yan, correct. Mga nais manalo ng 1,000 pesos, 1,000 lang po yung pinamimigay namin, hindi po kagaya ng mga pork barrel ng mga kongresista. Sabay bumanat eh. Bilyon na kung saan ay pinamamahal sa ating mga kababayan ng totoo, tapat at tunay. Ganito yung makikita nyo, Congressman, masaya ka sana kapag nakita mo yung gantong kababayan mo na nakatanggap ng biyaya. Hindi yung bulsa mo lang yung sumasaya. Chill lang. Chill lang, Sherwin. Ibabay mo kay Senator Ping Lacson yan. Oo, tama lakay. Dapat nga maging promoter ni Senator Ping Lacson. Hanapin yung mga kababayan natin na hindi nakakatanggap ng ayuda at makinabang naman. Yan ang DZRH News. Pwede pala DZRH News. Malakas siya, malakas. Alright, number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan si Ate Marites Estoque. Ayan, Estoque. Ayan. Napaiyak mo lakay. Napaiyak sa... At may napasaya ka na naman. Ayan, good morning po. Ganyan lang yan dapat po. Dapat talaga sa tumatakbo na lang eh. Oo, para marami tayong matulungan. Tatakbo sa Soto Station City Complex. Jogging lahat. Ross Boulevard. Run for a cause. Maraming salamat, Ninong Sherwin at si Ate Marites na tuwan-tuwa. Naiyak patuloy. Ayan. Standby sa ating mga reports. Pero alam mo, Ate Marites at Mayor Jeannie Sandoval, sa panahon ito na tag-ulan po ay madami na naman ang nagkakasakit, kaya dapat ay maging malusog at aktibo po tayo, Kaya ako todo alaga sa katawan din, Ayan, kung ano ang payo ng doktor, sunod lamang po, Ayan, sa reseta, ang gamot na pinipili ko yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class pa rin. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class yan, mga ateng. Pero presyong abot kaya, Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Katulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim, at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Damdaming bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. Masyado. Sabihin, yabang natin. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L.
Good morning, Mama Glory. Oras, Sister L. It's 9:32. Oras na para kusapin natin ang Miss Universe ng Philippine Coast Guard. Ang kanilang spokesperson, si Captain Noemi Cayabyab. Captain Noemi, good morning. Good morning po, Captain Noemi. Magandang umaga, Lucky Deo and Sister L at sa ating mga tagapakinig. Sabi ko sa yan, ang Miss Universe ng Philippine Coast Guard. Ayan. Yes. Ma'am Noemi, ikaw ba ay nagdadive din? Sumisisid din po kayo? Well, nakapag-try na po tayo mag-scuba dive ng ating pong kabataan. Ganun ba? Bata pa naman po kayo. Bata pa naman kayo, Captain Ma'am. Nung nagdadive kayo, hanggang anong lalim yung inabot po ninyo? Well, recreational dive naman yung Lucky Deo, pero umabot rin tayo ng halos 25 to 30 meters po. Inabot ko ng 30 meters, Sister L. Kaya hindi ko na inulit. Hindi Alam mo kung bakit. bakit? Sumakit ang tenga ko, ang tagal, nabingi ako. Ayan. Kasi yung yun, Laka, yung pressure. Masakit talaga yun. Ayan. Nung nag-diving kami dyan sa Business Mr. Cecily sa Bataan. Ayan. Ayan. Ang instructor namin nun yung kasama ni Senator Gio Honasa na pinatakas dun sa barko nung nakulong sa barko. Si Jojo. Jojo, kumusta ka na pare ko? Hindi pala nagturo sa inyo. Pero ito na Lakay, si Captain Noemi. Ikaw na, unahan mo na. Ayan na, Captain Noemi, ma'am. Ayan na. So, yung pong mga, ilan po nga pala yung divers natin from Coast Guard na sumisisid po ngayon dun sa Taal Lake? Meron po tayong 33 technical divers and meron po tayong 3 teams na naka-augment po ngayon. Ma'am, kahit na masama ang panahon, meron ba silang flashlight doon sa ilalim? Kasi malabo po ang tubig minsan sa lake. May mga gadget ba sila doon? Yes, kompleto naman po ng equipment ang ating mga technical divers, Lucky Deo. Pero again, we are still prioritizing yung safety ng ating technical divers. So yung mga factors na halimbawa masama ang panahon, malakas ang hangin, and malakas ang current, so depende po ang deployment ng ating tao dyan. Captain Noemi, ma'am, may iba po muna ako. Yung kahapon pong nakuhang skeletal remains, tauhan po ba ng Philippine Coast Guard ang nakakita po noong sako na may mga skeletal remains? At saan na po ba yun ngayon? Well, we are still validating po, no? Ang Philippine Coast Guard naman po ay natap sa operations na to to assist the lead agency. So lahat naman po ng mga makikita natin, mga suspicious item, ay tini-turn over po natin sa lead agency. So as to the validation po nung nakuha po kahapon, there is an appropriate agency po to give an appropriate comment kasi kami po I will just turn over lahat po na makikita po namin na mga suspicious item po. Ayan na. So, ilang oras pong sisisid yung mga divers natin, ma'am? Well, depende na kay Deo. Kasi again, yun nga, kung medyo malabo, mabura kasi yung area. So, tatagal usually mga 1 hour to 2 hours. Pero depende pa rin po sa characteristic po ng search area po natin ngayon. And again, since fully equipped naman po ang ating mga divers, pero ang kakayanan po kung gaano po sila tatagal ay nakadepende po sa sitwasyon ngayon. Ayan. May gadget ba ang Coast Guard, ma'am, na yung parang napapanood natin sa sine na para may motorboat sa ilalim na para hindi lang may sinusundan lang na na parang ang tawag doon mini rocket na hindi ko maalala term doon. Anong tawag doon, ma'am, yung gamit sa Lucky Deo, ROV, yung remotely operated vessel natin na pwede sa underwater. Opo, ayan. Yes. Meron tayong so Lucky Deo ngayon ay fully equipped naman in terms of diving equipment, ay fully equipped ang ating technical divers. Doon sa binanggit natin kanina na mga advanced technology like yung underwater ROV. So ina-expect natin na darating ngayong linggo itong ROV. So kung mabanggit ko lang, ito ay may kapasidad po at may kakayahan na makita yung ilalim ng tubig hanggang 1,000 feet. At ito rin po ay may kakayahang kumuha or mag-pick up na isang object na makikita po niya na pwede natin magamit during the investigation. So any possible items, any suspicious object
na makikita po ng ating technical divers. So makukuha po netong ROVs. And of course, it would also assist para maging safe and efficient yung ating mga resources na gagamitin, considering na medyo malalim nga at medyo malabo at maburak yung tubig na sisisirin. Yung mga divers natin, Captain Noemi Cayabyab, ma'am, hanggang saan ang kaya nilang sisirin? Hanggang 1,000 feet ba kaya? Well, hanggang, as per record, no, based sa mga previous dive operations nila, up to 100 meters in depth. 100 meters lang. Yes, but again, with consideration kasi iba yung Taal Lake ngayon. And of course, may consideration po na naka-alert level 1 status po yung ating Taal Volcano. So, ito po yung nakikita po natin na mga factors na kino-consider before po natin ipa-deploy na magpa-dive yung ating mga technical divers. Ayun. Okay, Ma'am Noemi. Ayan, good luck po sa ating mga divers ng Coast Guard at sana nga ay may resulta ang kanilang paghahanap po dyan sa Taal Lake. Thank you and good morning, Thank ma'am. you po, Captain. Thank you. Laki na yun. Teka muna, Captain, sino nga ba ang commandant ng Philippine Coast Guard ngayon? Yes, we have Admiral Ronnie Gil Gavan. So ito naman pong effort ng Philippine Coast Guard ay ito po ay lahat na direktiba ng ating komandante po. So kaya ito ang Philippine Coast Guard ay talaga nakatutok po at hanggang tumulong po sa lead agency para magkaroon po ng hustisya at maibigay po ang mga tamang ebidensya na makakatulong po sa kasong ito. Nag-retire na pala si Admiral Artemio Abu. Tama po yan, Nakaideo. Kasi Admiral Gavan po ang ating komandante. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Captain Noemi Cayabyab. Thank you and good morning, ma'am. Maraming salamat po and magandang umaga po. Ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Cayabyab. Aba? Noble Greg Cayabyab. Ayan. Ito ba ang kapatid mo ba siya? Ayan. Roommate. Daming bayan. Siguro ka mag-anak. Ayan. Bakalakay. Babalikan natin ang mga reports pero batiin mo natin ang mga birthday celebrants sa Sister L. Sino-sino yan? Kuya Freddy. Ayan, naimbang bigat, naragsak ang panagkasangay. Kuya Freddy Martinez ng Tumawini, Isabela. Ayan, binabati ng kanyang dating girlfriend. Ayan, si Hermana Tessie. At siyempre batiin natin si former Executive Secretary General Ed Ermita. Ayan, sabay sila ni Sherwin. Ayan, July 13 din sa Linggo. Ayan, at of course, Mayor General Mista Rambo de Gracia ng Cagayan. Abay, binabati ni Senator JB at Senator Jinggoy. Kasi matagal naging naging police chief ng San Juan City, Sister L. Itong si General Mista Rambo de Gracia. Binabati rin ng mga taga-PMA Sandigan 82. Sherwin Alfaro, Jerry Baha. Ayan, si Jerry Baha nagparamdam na ba? Ayan, Lapalakay. Ayan, si Vic Lima 677. Ayan, si Aling Lydia De Lechon Roca. Ayan, pagbati mula kay Ricky and Mayor Darly De Roca. Yusek Ching Suba. Uy, bati ko nga pala itong kumpare natin, ha? Si parang Julius Babaw ng TV5. Ay, Julius, happy birthday pare ko, ha? At si Kuyang Francis Kicks Manuel ng IMES. Ba? Pinabati ni Beru Sipulo June Conor. At siyempre ang magandang bukal ng Cavite, si Miriam Mendoza sa Tagaytay. At si Pinky Tobiano. Ay, Madam Pinky, happy birthday po. Ayan, binabati ni Maring Joy Melendres. Ay, Maring Joy, kumusta ka na? Ayan, pare, ha? Rap, ayan. At happy birthday, Kuyang Lionel Burgos. Noble, very merciful, Ike Flores, ha? Binabati ka rin ng mga taga-brethren sa Kagitingan. Peter Singh, ayan, may programa si Peter Singh sa atin. Ayan, hindi ko nagpo-programa ba ito? Ayan, partner ni Little Mayor CBC ito ha? Ayan. Oo, pagka diba? Sabado. Ayan, maalala mo yung pagkamidalang tinapay pandesal. Ayan. Masarap yung tinapay niya. Ganun ba? Hindi ako niniwala. Takal ko dinatikman Peter Singh, ayan, gusto ko yung pare ko, yung pandigo ko mo tsaka pandiregla. Ayan. At si Bossing Reggie Bailosis, ayan, ng San Miguel. Binabati ni parang Jomay at Goya. Ayan,
May placement pa ba sa atin si Mr. Reggie Bailosis, ha? Nakalimot na yata. Ayan. Parang si Mr. Ronald Mascareñas. Oy, Mr. Ronald Mascareñas, ha? Gusto mo ng ulam. Chooks Tugo. Ayan. Miss Ay, El Hasafi, good morning. At siyempre ang bossing Boy Benesa. Oy, bossing Boy Benesa, ha? Nakapagpadala ka na ba ng isang box ng Memo Plus Gold kay Manong Chabit sa Baluarte? Ayan. At meron na siyang reregaluhan na may Alzheimer's na. Ayan. Grabe naman yun. Happy birthday Kuya Major Rod Gotladera and Sofia. Uy, nanonood sila sa atin. At siyempre, congratulations kay ating Sandy Francisco. Ayan. Sa launch ng kanilang coffee drop dyan sa McKinley. Sarap ng kape nila dyan. Congratulations po. Congratulations ating kuyang Jong. At sino pang magbe-birthday na di natin nabate. Ayan. Okay. Ito may update si Edniel Parosa sa missing sa Bungero pa rin, ha? Ayan. Pero mamaya na raw lakay. Pang commercial, ayan, 30 minutes pa lakay ang commercial mo. Grabe, 30 minutes. Grabe naman kayo. 43 na. 15 minutes na lang, 17 minutes na lang tayo, ha? Pwede ba bukas na lang commercial? Standby Raymond at Paas, standby Edniel Parosa. Ayan, yung CIDG, ha? PNP CIDG tiniyak sa pamilya ng missing sa Bungeros na magkakaroon sila ng hustisya. Ayan. Aba. Kailan daw ng hustisya. Ayan. Very worshipful Master Justice Max De Leon. Ayan. Ng Hustisya Masonic Lads. Good morning. Oras, Sister L. 9:43. Ang oras 9:51. Ayan, teka muna, nawala yung aking babatiin eh. Ayan. Sino yan? Lakay. Abay, happy wedding anniversary kay Colonel Ali and Attorney Josephine Arias Makawaris. Ayan. Bagong sakal na. Bagong kasal. First wedding anniversary today, July 11. Aba, happy first wedding anniversary. Happy, ayan, sweet pa sila. Yes. Ayan. Sana sweet forever. Pa. Ayan. As after, nagdadagukan na. Mapagmahal tong si Colonel Ali at saka si Attorney Josephine Arias Makawaris. Ayan, binabati ni Colonel Juna Arias. At binabati natin si Kuyang Judge Boyet Mapili. Kumusta ka na, Kuyang? How's your trip sa Australia? Ayan. Kuyang Freddy Martinez, kinakantyaw ka ng mga brethren sa Tumawi ni Lads, ha? Magparamdam ka daw. Ayan. At Kuyang Plasi Chavez, ayan. Kuyang Hill Kiambao, ayan. Kuyang Amantusino, samahan yung dadalhan daw ng lunch itong si si Giselle. Diyan sa Taal baka daw gutumin. Ayan. Kuyang Ramon Cruz, ayan. Binabati natin ng happy 10th birthday si Gabriel Cruz, ayan, na nag-enjoy sa PADI Scuba Diving Certification. PADI Scuba Diving Center. Ayan, talaga, ha? 10 years old, nag-scuba diving na Kuyang Ramon. Ba, talaga naman ha? At binabati natin si Noble Juna Samaniego, ha? At Kuyang Noble Diasis. Happy birthday daw kay Noble Miller Tangilan ng Gonzaga Masonic Lads. Mamaya ang fellowship, babahang emperador at meron pang pinapaitan. Buti pa kayo dyan. Daming bayan. Anong report ni Raymond at pa, Sister L? Ang report mula sa Senado, kaligtasan ng mga Filipino seafarer sa barkong inatake ng mga, lakay, ng mga Houthi, di ba? Yung lumubog na. Doon sa Red Sea. Sa Red Sea. Dapat daw tiyakin ng gobyerno. Kailangan talaga ng asistehan to, lakay, kung may mga nadamay doon ng mga Pilipino. Sino may sabi? Ang nagsabi niyan, ang nag-iisang senator
lito-lito, lapid-lapid. Ba, si Supremo pala. Si Supremo. Ayan. Ipadala ang mga batang Quiapo dun sa Red Sea. Ayan. Dala ng baril. Alamin nga natin ang report mula sa Senado ni RH28 Raymond Paz. Lakay Raymond. May Sister L at Mayor, pinatitiyak ni Senador Hito Lapid sa ating gobyerno at sa international community ang kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers na sakay ng Greek-owned cargo vessel na MV Eternity Sea sa Red Sea na inatake ng mga rebelding Houthis. Panawagan ni Lapid na rapat lang na sakluluan ng mga kinakulang hensya mula sa local at international community ang mga bihag na crew ng MV Eternity Sea. Pakiusap ng senador ay daan sa mapayapang negosasyon ng ating makinakulang hensya para mapalaya ang mga kababayan nating seafarers at makapiling muli ang kanilang mga pamilya na labis na nag-aalala. Hinimok ni Senador Lapid ang ating mga kababayan na ipagdasal ang kaligtasan ng mga bihag na hawak pa rin ng mga teroristang Houthi sa Red Sea. Una nito'y inanunsyo ng Department of Migrant Workers na meron ng 8 na nailigtas sa 21 Filipino crew ng nasabing barko. So, Raymond, meron pang missing na seafarers natin? Doon sa pinakauling report ay 13 pa, Mayor, yung hinahanap. Pero wala pang katiyakan kung ano ang kanilang kinahinatnan, kung sila ba ay nabihag ng mga rebelding Houthi o kaya ay may ibang nangyari sa kanila. Ay, kakalungkot naman. Anyway, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga Rod, maraming salamat, Raymond, at dumako tayo sa Maynila. Ay puntahan natin lakay ang lungsod ng Maynila dahil matinding trapiko pa rin ang nararanasan dito sa kahabaan ng Roas Boulevard dahil to sa mga truck na hindi makapasok dyan sa may Manila South Harbor. Kumusta na ang sitwasyon? RH29, Boy Gonzales. Boy. Teka, para ganahan ng pagre-report si Boy Gonzales. Ayan. Manila Boy. Ayan. Literal na Manila Boy. Manila Boy, Boy Gonzales, Dumagoso, please come in. Boy G. Boy G. Ala, Boy si Dumagoso. Boy G. Ayan, nagpapagupit daw. Ayan. Ay. Nagpapariband. Ayan. O si Edniel Parosa muna. Pero puntahan muna natin, mamaya babalikan natin ng lungsod ng Maynila. Ang CIDG naman tiniyak sa pamilya ng missing sabongeros na mabibigyan sila ng hustisya. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, siniguro ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police na may hahati dito ang hustisya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinabihan ni CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas matapos muling dumulog sa kanilang tanggapan ng pamilya ng mga missing sabongero. Pero aminado si Macapas na hindi nila masasabi kung gaano katagal pa ang itatakbo ng investigasyon sapagkat nakabatay pa rin sila sa salaysay ang isang individual. Sa ngayon ay kasama ang CIDG sa nakatukang muna, hindi lamang doon sa pagharap ng mga labi, kundi maging sa eksaminasyon ng mga unang nahanap na kalansaya. Kahapon kinumpirma sa DZRH News ni Calabarzon Police Director, Police Brigadier General Jackie Wangki o Jack Wangki na natagpuan itong skeletal remains sa tabi ng Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ng mga biktima. Galing naman na mismo ang impormasyon sa isiniwalat sa pulisya ni alias Totoy o Julie Patidongan. Gihit naman ng CIDG, ayaw nilang bumasi lamang sa naturang pahayag at patuloy sila sa paghanap ng ebidensyang titindig sa korte. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Balikan natin si Boy Gonzales Dumagoso. Okay, sige. Baka nawala ng signal lakay. Di sumasagot si Boy Gonzales. Ayan, nagkakape na sa City Hall. Ayan. Mamaya sa Operation Tulong, Boy, report ka para alam ng mga, lalo na yung mga dadaan lakay dito sa kahabaan ng Roas Boulevard. Para maiwasan na yung daan at alternate na ruta na lang muna. Baka ma-traffic sila ng todo lakay. Napaka-traffic dyan eh. Bakit dahil ba? sa pila ng mga sasakyan lakay. Hindi daw makapasok dyan sa may Manila South Harbor yung mga sasakyan. Kaya yung mga truck lakay, sila yung nagkukos ng delay
delay dahil nga hindi sila makapasok. So may mga motorista ang kasalukuyang naaabala. Di sugpuin. Ayan, sabi ni Pagcor Chairman Tenko, sugpuin. Sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming at protektahan ang mga manlalaro. At ito ay sa magitan ng paglulunsad ng Pagcor ng tinatawag na Pagcor Guarantee website. Maaari i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimate isang online gaming site bago sila maglaro o kaya magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. At ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, Chairman Altenco, ayan, baka may posisyon pang director diyan sa Pagcor. Ayan, yan ang pinagtatampo ni Manong Chabit. Ayan, yata ang request niya, ha? Para matulungan, ha? Ano? Meron din sa Pagcor. Ayan, Pagcor, di mo pinakinggan ng buo eh. Ayan, yung anak niya gusto sa Pagcor, director. Yung pamangkin sa PCSO. Ayan. Pero ayon kay Pagcor Chairman Altenco, matulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ng kanilang karapatan bilang manlalaro. Ayan. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Kaya pala marami na engganyo, Sister El. Yes, Lakay. Excuse me po. Dahil? Mantakin mo naman kasi. Asan na yon? Mahanap mo rin yan. Excuse me po, pero habang sila ay bumubuelo, shout out muna sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa YouTube channel. Marami ang nagpapabati, hindi na po namin kayo may isa-isa. Pero thank you so much, maraming OFW Lakay. Ang araw-araw, hindi tayo tinatantanan. Ganun ba? Nakatutok talaga sila Lakay, kaya maraming salamat. Maraming salamat po. Eto, kaya pala may mga bata na engganyo, Sister El. Eto, habang nagbabasa ako sa Google kanina, ayan, piso, spin to million wins. O biro mo, piso, mananalo ka ng milyones. Kung bakit nakamaengganyo ka, pwede baka pala maging milyonaryo. Kaso Lakay. Kaya pala, ayan. Sino naman maniwala? Super win, 3 million, mga ganyan, Jill, spin and win. Ayan, kung bata ka, yung piso ko, baka manalo ng milyon ito. Kakapiso-piso mo. Wala na. Ubos ang allowance. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, ang CEO ng AirAsia Move, tinutulan po ang 6 million pesos na multa ng Civil Aeronautics Board. Ba't ba pinagmulta sila? Lakay, dahil yan dun sa overcharging, kung hindi ako nagkakamali Parang yun yung naging issue. Alamin natin ang... Kaya pala hindi nagpapa-interview si Steve Dailisan? AirAsia Move. Sa kanila din ba yun, Lakay? AirAsia. Alam ko meron kasi sila Lakay magkaiba tawag pero baka under din to ng AirAsia. Alamin nga natin ang balitang negosyo niyan mula kay Sofia Gans. Sofia. Hindi umano patas ang ipinataw ng Civil Aeronautics Board o CAB na 6 million pesos na penalty sa AirAsia Move para sa umano'y misleading at overpriced na singil sa pamasahe. Ayon kay AirAsia CEO Tony Fernandez, hindi pa nila nababayaran ang multa sa gobyerno at pabirong sinabi na mas gugustuhin nitong ilagay ang 6 million pesos sa investments. Napag-alaman na ang one-way ticket mula Tacloban papuntang Maynila sa pamamagitan ng Philippine Airlines ay halos 39,000 pesos, ngunit nasa 12,100 pesos lamang ito kapag nag-book sa website mismo ng PAL. Sa investigasyon naman ng AirAsia Move, tiniyak nito na walang bumili ng naturang overpriced tickets at walang pasahero ang naapektuhan ng mataas sa singil. Bagamat hindi pa matukoy kung ang sanhi nito ay technical glitch, naglagay na ng ceiling o limit ang AirAsia Move upang maiwasan ang pagtaas ng pamasahe. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 47 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Nagpapalipat ba si Steve Dailisan?
Sumasayo ka ba, Sister L? Kaliwa pa ako. Kaya pareho tayo. Sumasayo din ako. Folk dance. Yan, tinikling. Yung mga folk dance lakay. Lalo na yung elementary hanggang high school. Kasama talaga. Pero nung nag-high school na ako, college, isa na lang sayaw ko eh. Ano Dalawa sayaw? pala. Ano? Sweet at very sweet. Nag-JS ka lang. Uso ba yung JS sa panahon ninyo? Hindi sa amin sa probinsya eh. Mga Ilocano, gastos yan. Kasi pabonggahan yun eh. Totoo, ako naman di ako nakapag-JS lakay. Alam mo bakit? Bakit? Ayoko ng dress. Ganon. Gusto mo pantalon. Muntik maging tibo. At yan ang kaba natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po and happy weekend! Tayong ganit sa Friday. Chichi lamang po. Operation Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binauhan. Oras alas 10:05. Other dancers may be on the floor.